Matagal na raw na may lamat ang relasyon ni Roland sa kasintahan niyang si Jessa. Yan po ay matapos ngang magawang magloko nitong si Jessa sa kanyang boyfriend. Pero kahit ilang beses na raw nasabihin nitong si Jessa kay Roland na nagbago na ito, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw naniniwala itong si Roland sa kanya. Kaya naman kausapin na natin mula pa sa Pasay itong si Roland. Roland, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Maraming salamat pare ha sa lakas ng loob. Oo na tumawag at makipag-usap dito tungkol sa sabi mo nga akusasyon na inamin ba ni Jessa ang pagkakamali niya noon? Oo, inamin niya sa akin. Anong klase ba ng pagloloko? Ito ba yung malala na malalang pagloloko o ito yung nakipag-usap lang, alam mo na, nakipagkumustahan, yung ganyang tipo? Medyo malalang panloloko kasi. Malala? O, pwede mo bang maikwento yung bahagi nung kwentong yon? Oo, kasi 3 years kami ni Jessa tapos. Well, 3 years kami na hindi kami live-in. Napunta lang ako sa kanila para matulog. Ganyan. Tapos, inamin niya na meron parang naging 2 times kami. Meron siya ka-live-in 1 year na. May ka-live-in siya habang boyfriend ka niya? Kami pa. Oo. Okay. At nasan ka nito? Nasa lang, sa amin, sa Pasay. Tapos napunta lang ako sa kanila. Oh, hindi ka naman Tulog. hindi ka naman nangingibang bansa. Hindi. Hindi. Oo. Okay. So, sa mga panahon na ikaw ay pumupunta sa bahay nila, yun din naman yung panahon na siya ay paaalisin niya muna yung isang jowa niya. Ganon? Bali hindi. Siya yung pumupunta, siya yung nag-live-in dun sa parang tirahan o bahay ng lalaki. Siya yung Nauwi pumupunta. lang siya sa kanila pag pupunta ako. Okay. Tapos, dun naman kayo. Oo. Oo. At syempre, may mga nagaganap kapag ka ikaw ay doon muna umuuwi. Ha? Parang gano'n. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo kahit hindi pa naman dapat. Yung Ginagawa nyo natural na, lang. yung mga ginagawa ninyo ay mga gawaing mag-asawa na. Kaya hindi rin Oo. maalis sa isipan mo na nakikipag-live-in siya o bumibisita. Live-in talaga ang term na ginamit mo o bumibisita lang rin siya ron sa bahay ng lalaki? Live-in sila kasi ang alam Ah, niya sa live-in. kanila ay stay-in siya sa work. Okay. Paano kayo napunta sa ganong klase ng pag-uusap? Nagsimula ba ito na nagdududa ka? O wala lang, sinabi niya lang? Parang inano ko siya na parang mag-live-in na kami dalawa. Tapos parang hindi siya napayag. Parang yung pagtagal na umami na lang siya na gano'n niya kaya hindi siya pumapayag no. Ano yung initial na reaksyon mo nung malaman mo yun? Siyempre, nasaktan at nagulat kung paano niya nagawa yun. Tagal na namin. Pero sigurado ka ba, Roland, na itong si Jessa ay hindi niya ginagamit yung as an alibi na, hindi, may ka-live-in ako, hindi pwede. Hindi ba siya nagbiro lang na ganun? Hindi naman siya nagbiro ng gano'n. Talagang seryoso naman na inamin niya. Oo. Ba't hindi mo naisipan na hiwalayan na lang itong si Jessa at ipinaglalaban mo pa? Kumbaga, mahal ko yun niya. Kaya nagawa akong natatawarin. Oo. Okay. Sabi mo, 3 years kayo na mag-on. Oo. Tama? At sila nung ka-live-in niya, Ay- gaano raw sila katagal? 1 year. 1 year na nakikipag-live-in siya. Okay. Matindi rin ha. Bakit niya raw nagawa yun? Parang nasanay na lang daw siya sa isa. Parang gano'n. Yung Paano? pagtawag. Parang growth apart pero mahal pa naman yung isa't isa. Siguro na lang kung bakit niya nagawa yun. Meron ba siyang explanation na papaano mong mamahalin yung isa dun, yung isang lalaki dun, tapos mahal mo rin yung isang lalaki nandito? Ikaw yun.
Anong explanation niya ron? Ah, wala rin siya masyadong sinabi. Basta mami lang siya. Siguro parang nakonsensya siya na gano'n tayo niya ipagpalit ng mas matagal. Mhm. Okay, pero ang sabi mo nga dito sa well, initially sinasabi mo na parang hindi mo pa rin makuha na ibigay ang buo mong pagtitiwala dito kay Yes. Jessa. Bakit, Roland? Yes. Sa tingin mo ba ay ganun siya Kasi, kahina na gagawin niya na naman ito kung hindi man doon sa parehong lalaking yun, sa iba? that's so true kasi simula pa lang ng 3 years, binigay ko na lahat ng trust ko. Tapos tinira lang siya. Mm-mm. Kasi kung ikaw din naman, siguro, after na nangyari yun, hindi mo na mabibigay yung full trust mo. Well, that's true. Mahirap naman talaga ha to regain yung trust ng taong minahal mo kapag ka nasira ito. Pero dahil sa pinili mo nga, Roland, na patawarin itong si Jessa. Ha? Pinili mo di ba? Na patawarin at Oo. ipagpatuloy ang inyong relationship. Doon ba sa pagpapatawad mo, nasabi mo lahat ng bagay na gusto mong sabihin din sa kanya? Yung pagkabigla, yung sama ng loob mo, nabanggit mo ba rin sa kanya? Oo, nabanggit ko naman lahat sa kanya. Nagalit pa ako sa kanya. Kasi siyempre, nakakagalit naman talaga. Hindi Oo. may iwasan. Mm. Yan, parang nagkakasakit ka na nga ano? Oh, parang inuubo ka na ngayon. Oh, dahil sa Oo, oh, ako ngayon. oh, Dahil medyo sa bagyo. dahil sa bagyo naman 'yan. Kala ko naman di ka na nakakuha ng maayos na pahinga, Roland, ano? Ayan, pero meron ka bang mga nakita na pagbabago dito kay Jessa? Simula nung pinatawad mo nga siya? Ah, may konting pagbabago naman kasi inaalok na niya ako makipag-read. Mm. Ikaw naman na nag-iisip-isip ngayon. Teka lang. Ako naman na parang hindi ko magagawang tanggapin ngayon kasi nag-aalangan. Mhm. Baka mamaya mangyari na naman yun. Kaya hindi pa straight yung decision. Hindi pa Mm. ayos kung Mm. tatanggapin ko ba o hindi. Yes, I suggest wag din talaga muna. 'Di ba? Alam mo kung bakit? Roland, hindi naman sa dahil sa magagastusan ka. In the first place, kailangan nyo ba na mag-live-in? Makatulong ba Hindi sa pa naman siguro. sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ninyo? Kasi yung iba ganyan 'di ba? Magli-live-in Ah, kami for practical reasons na parehas na kaming malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Ngayon, kung hindi naman, diyan mo rin siya masusubok. Siya ngayon ang nagyayaya. Well, kailangan ikaw ngayon yung teka muna. Hindi muna. Not because I don't fully trust you, pero kailangan mo munang patunayan ang sarili mo dahil pinagbigyan kita. Gaano nakatagal simula nung pinatawad mo itong si Jessa? magkano na? Mga 1 year na mahigit. Mm. Pero kumusta ang pakikipag-usap mo sa kanya? Hindi naman ba punong-puno pa rin ng panunumbat at alam mo na, masyado mong binibring up pa yung nangyari? Ah, hindi naman. Mm. Hindi naman puno-puno ng finance. Parang normal pa lang din. Pero siyempre, alam niyo, Nasa, trust issues na ngayon. Siyempre, pag hindi, kumbaga, walang masyadong update, Mm. hindi siya nagsasabi sa akin. Mm. Normal na trust issues talaga. Okay. Tuwing kailan parang napapaduda ka na nagbabago itong si Jessa? Anong mga pangyayari? Katulad yan, hindi naman kayo magka-live-in, di ba? Kailangan mo talaga mag-invest ng pagtitiwala. Meron siyang trabaho. I guess, meron ka ring inaasikaso, Roland. Ay, gusto ka, yung list mag-update ng pagkatapos ng trabaho, tapos matatagalan, may ilang hours, ganyan. Mm. So, totally wala, parang ganun. Oo. Pero iginagalang mo naman yung oras niya sa trabaho. Oo naman, siyempre. Oo. Kasi may work din ako eh. Yun. Basta alam mo, yun naman din yung dapat dapat irespeto nyo, yung boundaries din. Hindi yung pagka naisipan mo at parang feeling mo dudang-duda ka, hindi ka na mapakali dyan, kailangan sagutin ang tawag. Alam mo namang bawal ang tawag o hindi ma-accommodate yung calls mo. Meron naman kayong ganon. Naintindihan nyo yun. Oo. Mm. Oo naman.
Sa tingin mo, Roland, ano ang dapat gawin nitong si Jessa para maibalik yung pagtitiwala niya sa'yo tulad ng dati? Well, at least, hindi man yung tulad ng dati na buong buo ay matabunan kahit papaano. Oo, yung mga pagdududa mo. Ano ba yung ine-expect mo from her? Siguro, parang expect ko sa kanya na parang niligawan mo yung trust ko. Parang hindi naman totally mapabalik. Pero siyempre, need makita yung pagbabago na palagi ka na nag-update. Tapos, lagi mo sasabihin, pupunta kahit magpaalam ka lang. Kumbaga, na hindi mo pawalan yung side, yung feelings ko. Baga respect, kumbaga, na dahil kami pa. Ganun. Yon. Okay, pero alam mo no, papaalala ko lang rin sa'yo, Roland, na hindi talaga madali ang magpatawad, lalo na nga at ikaw ang Yes. ginawan ng kasalanan ng isang It taong takes time. no, it really takes time. Pero sa ganang pinili mo nga ang magpatawad, 'di ba? Meron ding effort on our part. Hindi man lagi para ingatan yung taong pinatawad mo kasi alam mo, kahit anong gawin mo, kahit itali mo lang sa tabi mo itong si Jessa, patigili mo sa trabaho o mag-live-in pa nga kayo, ang taong gagawa talaga ng kalokohan, gagawa talaga ng kalokohan. 'Di ba? Sa loob o sa Yeah. labas ng bahay 'yan. Naiintindihan mo dapat Yes. 'yan, Roland. 'Di ba? Pero Opo. sabi nga natin, yung mga bumubulong-bulong sa atin minsan dahil sa inamin niya na siya ay nagkasala, talagang paminsan-minsan babalik 'yan. Ngayon, ang lalo mong ihanda ay ang sarili mo sa mga panahon ng pagdating ng ganito. Wag sana dapat maging disiplinado tayo sa mga salita na lalabas sa ating bibig at sa mga thoughts, sa mga naiisip natin. Kaya nga kinumusta kita kanina, baka naman ang mga pinag-uusapan nyo at kapag ikaw ay hindi sabi mo nga, nade-delay ang communication ninyo ng konti nitong si Jessa, nasusumbatan mo na agad siya. 'Di ba yung mga ganun? Hindi papunta yan doon sa pag-aayos, papunta yan, pabalik palagi yan doon sa hindi nyo magandang pinagdaanan. Okay? Oo, you pray, You pray at maglagay ka ng effort na maprotektahan ang iyong sarili. Oo, at sana nga ipagdasal ang tunay na pagbabago mula kay Jessa. Bibigyan ka namin ng pagkakataon, Roland, na kausapin itong si Jessa. It's as if siya yung nasa kabilang linya para maipahayag yung mga gusto mong ilabas galing sa dibdib mo. Dahil iba pa rin yung bang kahit na hindi sasagot, di ba? Yung tao, makinig ka lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ganito, binalik ko ang tiwala ko. Bahala ka na kung iingatan mo o hindi. Basta mahal kita. Well then, go ahead, Roland. Ito na ang pagkakataon mo dito sa Heart to Heart. Hello. Jessa, sana. Hindi na ulit mangyari na ginawa mo. Kaya ko sa yung trust ko, not fully, but, it takes time to heal dahil sa ginawa mo kasalanan. Then, nandun tayo sa part ngayon na parang whatever happens na kung magloloko ka, ginusto mo na talaga yan. Pero kahit kita ng huli dahil mahal kita, gusto ka natin paglaban. Ganyan. Pero ngayon siguro, pag naloko ulit ng ganun, the consequence na siguro na baka totally mag-end na yung natin. At wala na akong magagawa, parang ganun. Pero siyempre, mag-effort pa rin sa relasyon na to para sa tumagal tayo hanggang dulo na sana nga yun wala na mangyaring ganun pa habang inihil yung lamat sa pagmamahala. Ingat na palagi. Especially for you. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.